Mga kababayan, narito po ang Dating Daan radio program. Ito po ay nangyari sa estasyon ng DCRH AM Radio. Ito po ay naganap noong dekada 90, specific po tayo sa year 1999. Nandito po si Brother Eli, siya po ang nag-host at kasama po niya si Brother Josel at si Brother Danny Navales. At para po tayo maalaman kung ano ang pinag-usapan nila, narito na po sila at ino po silang pakinggan. Kami po ay humahangus pa sa pagkakataong ito. Inaanyahan namin kayo agad na tawagan kami para sa inyong mga katanungan. Ang ating mga linyang ipinagkakaloob sa inyo para magamit natin sa gabing ito, 8922234, 8152476, 893-8398. At ito naman ay para sa mga long distance callers, ano po? Sa 893-8398, sa 893-9861, at 8403858, yung mga manggagaling sa malalayo ang kanilang tawag via long distance. Yun po ang gagamitin ninyo. At siyempre, para tayo po'y makaarangkada na, narito na ang controversial na mga ngaral. Ang ating punong tagapagsalita, si Brother Eli Soriano. Saan tayo, kapatid na Willie, nung nakaraan? Andun pa rin tayo sa pag-aaral ng ukol sa Diyos, ano? Opo, ating pong napatunayan na doon yung existence ng Diyos, pero hindi pala siya mag-isa. Maging doon sa paglalang, meron po siyang kasama, yun ang verbo. At ang kasama, yung kanyang anak. Opo. Na ito ang itinatanggi ng iba nating mga kaibayo. We do not mean to offend or to attack any religious group, ano? But we are duty-bound to preach the gospel as it is. Kaya, ang ating masasabi, kung meron pong tinatamaan yung aming sinasabi, wala kaming intensyong patamaan ng kahit na sino kasi nasa Biblia naman na ang salita ng Diyos dapat maipangaral ng walang reserbasyon. Dapat ito'y maipangaral ng walang takot at walang alumang pagsasaalang-alang sa tao. Kasi pag natakot ka sa tao, kapatid na Willie, ano? Mabawa. Natakot ka dahil may magbabanta sa'yo sa pangangaral mo, lalabas hindi ka tapat sa ating Panginoong Jesus. Kasi sabi ni Jesus, yung narinig nyo sa bulong, ipagsigawan ninyo sa bubungan. At ang alam kong pinakamataas na bubungan ay ang DCRH, ano? Opo. Ang DCRH ang pinakamataas na bubungan ngayon. Bakit po nyo nasabi, kapatid na Eli? Nasa satellite ito eh. Narinig yata tayo hanggang sa buong Asia, kapatid na Josel. At saka, ibig sabihin pa kahit na naglalakbay ka within the vicinity of the seas of the Philippines, nasasagap ito kahit sa barko eh. Opo. Nung ako'y nagbiyahe ng Mindanao, nasasagap ko ang DCRH sa barko. Kaya, ito ang pinakamataas na bubungang available at our resources here in the Philippines. Kaya, yung sabi ni Jesus na, yung pinakita ko sa inyo, sinalita ko sa inyo sa dilim, ipagsigawan nyo sa kaliwanagan, yung narinig nyo sa bulong, ipagsigawan nyo sa mga bubungan. And this is the highest roof. It is true that they have raised the roof. And this is the highest roof available for us para maisigaw ang salita ng Diyos. Una, kasi merong duda dyan yung ibang relihiyon, kapatid na Josel. Ano yun? Ano po? Yung existence ba nung Ama, Anak, Espiritu Santo. Alam natin na sa Biblia, sana meron tayo noong pwede siguro si Attorney Villanueva na kahit mag-jot down lang ng ating tinatalaki dahil wala na tayong panahon dito mag-jot down. Ano? So that we will be guided accordingly as to what topic we are going to discuss the following week. Ano? Nakita na natin na nung sabihin ng Diyos na ating lalangin ng tao ayon sa how far as have we gone there? Hindi, napatunayan po natin hindi rin anghel yung kausap ng Diyos doon. Ang kausap niya, yung kanyang kamukha. Opo, kalarawan niya. Kalarawan. At ang kanyang kalarawan at kawangis, nabasa na natin ang ating Panginoong Jesus. Ano? Yun walang duda na ang kausap niya, kalarawan niya at kawangis at saka kakategorya niya. Kung siya'y Diyos, yung kausap niya rin nasa Diyos, din nasa ganung kalagayan. At mayroon naman tayong patutuon na si Kristo'y nandun din naman talaga sa ganung kalagayan nung sila'y magkakausap bago pa nilalang ang tao. Sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5, pakinggan niyo po ang mga sinasa dito, mga kababayan. Na siya, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya,
bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Tingnan mo yun, kapatid na Josel. Ang tinutukoy ang Panginoong Yesus, bagamat nasa anyong Diyos, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. Hindi niya inaring bagay na nararapat pa lang na ng pagkapantay niya sa Diyos. Ganun po pala Maliwanag na Diyos nga siya dahil wala namang pwedeng pumantay sa Diyos, malibang Diyos din. Oo. At hindi ka pwedeng makipantay sa Diyos kung hindi ka Diyos dahil meron lang ang nagtangkang pumantay, nagalit ang Diyos eh. Meron po bang ganong... Oo, hindi ba yun ang nangyari sa 28 ng Ezekiel? Nung yung kerubin gustong pumantay sa Diyos at yun nasa Isaias din, kapatid na Willie. Pakibigay mo na lang ang talata. Yan po yung nasa Isaias 14:13 hanggang 14. 14:13 hanggang 14. Itong kerubin na ito, nag-ibig na pumantay sa Diyos. Napahambak siya because wala siya sa kategorya nun Samantalang ang Panginoong Hesus, ang sabi ni San Pablo, siya nung umpisa, bagaman siya ang wikay nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito ang wika, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kapatid na Diyos, yung ba salitang nakitulad sa mga tao? Ibig mo sabihin, tao ba yun? Hindi po. Otherwise, hindi siya makikitulad doon sa tao. Ikaw, makikitulad ka pa ba sa tao? Tao ka na nga. Hindi na po. Sabi sa Biblia, nakasulat si Kristo, nasa anyong Diyos. Hinubad niya yon, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Ibig sabihin, hindi siya talagang katutubo tao. Ganun po ang maliwanag nun. At wala namang kapatid na Joseph sa Biblia na makikita kang katutubong tao sa langit ng galing. Wala nun. Ang tao dito sa lupa ang original na pinanggalingan. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Opo. Samantalang Panginoong Hesus, nung pumurito siya sa lupa, nagkatawan tao siya, hindi siya taga rito. He came from somewhere other than the earth. Pakinggan nyo sa Gis ng Ebreo, mayroong ganitong pangungusap na dapat po nating pansinin ang talatang ito, mga kababayan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi. Yung salitang pagpasok niya sa sanlibutan, within the vicinity of the world, he came from other place, other than the world, di ba? Opo. Kaya nung sabi, pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. ngunit, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. ayun, pagpasok niya sa sanlibutan, ipinaganda siya ng Diyos ng isang katawan. Ang nanggaling po sa sanlibutan, yung katawang inihanda, hindi siya mismo. Andito na sa sanlibutan yung katawan. Dito yung katawan manggagaling. Pero yung pumasok sa sanlibutan, na ipinaghanda mong katawan na yon, hindi taga rito sa sanlibutan yon. Ang katunayan, pakinggan nyo sa 6:38 ni Juan. Ganito naman ang ating mababasa ron. Pakinggan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Hindi nga talaga taga sanlibutan. Bumaba pala mula sa langit. Maliwanag pala yung direksyon pinanggalingan, galing sa langit, bumaba sa lupa. Pagpasok niya sa lupa, may nakahanda ng katawan para sa kanya. Ayun. Pero Brother Eli, bakit po siya nagkailangan pang kumuha ng katawang lupa o katawang tao, halimbawa? Kasi, tutubos siya At ang tutubusin niya mga tao. Kung ang tutubusin niya lang kalabaw, magkakatawan siyang kalabaw, hindi ba, no? Lumalabas po yan sa daily na yung katawan, nagsilbing bihikulo. It served as a vehicle for him to preach. At hindi lang bihikulo, kundi mismo yung katawan na yon ang nagsilbing ransom for the sins of man. Natutubusin niya. Kaya kailangan siyang magkatawan tao Pakinggan nyo sa Ebreo, ganito ating mabasa. Kasi kung di siya magkakatawan tao, he will not be fully aware of what we feel as human beings. Kaya ang ginawa niya, pakinggan niyo. Ito po'y nasa 4:15. Sapagat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Hindi po pwedeng ang ating dakilang saserdote hindi mahabag sa ating mga kahinaan Dahil siya
gaya rin naman natin, tinukso sa lahat ng paraan. Naramdaman ni Jesus. Yung nararamdaman natin nang siya'y magkatawang tao. Hindi dahil sa siya'y tao, Oo. kundi dahil siya'y nagkatawang tao. Nagkatawang tao, parang yung damdamin ng tao ay lubos na maramdaman. Kasi hindi, alam mo, hindi mo mararamdaman yun kapatid na Joseph. Parang ganito yun, ano? Opo. Yung pagmamahal sa anak, hindi nararamdaman yun ng hindi isang magulang Kailangan makaranas kang maging magulang. Oo. Para maramdaman mo. Para maramdaman mo yung pagmamahal sa isang tunay na anak. Ano? Kahit nga hindi mo pa anak Pero pag lumagay ka sa magulang, umampung ka, makakaranas ka ng pagmamahal ng isang magulang sa anak. Hindi mo lang nabalitaan, hindi mo lang narinig, kundi mismo you have had the experience of it. Ganon din naman ang Panginoong Jesus. Kaya siya nagkatawang tao para yung kanyang kalagayan, maramdaman niya yung kalagayan nating mga tao. Kaya pagpasok niya ang wika sa libutan, ipinaghanda na siya ng Diyos ng isang katawan. Siya, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kaya yung mga mangaral nagsasabi si Kristo tao, alam mo, ang paniwala ko doon sa mga yun, kulang sa basa yun. Kulang sa basa. Kulang sa basa ng ano po? Ng Biblia, tamad. Palagay ko, iba binabasa yata. Maaari. Ang binabasa, kodigo, o kaya kung ano man. Kasi kung Biblia ang babasahin mo, mababasa mo, hindi mo po pwedeng malaktawan yung Filipos 2:5 hanggang 8. Nakaliwanag na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito na nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ayun. Sabi po nung nabasa ko kanina, meron po akong mga write-up na nabasa kanina. Yun daw Diyos na yan po daw ang Ama. Ngayon, yun daw kanyang kalagayan na Diyos, hinubad niya raw yun. So, ang isang face ng kanyang pagka-Diyos, nung siya po'y maging anak. Pero siya rin daw yun. Isang kalokohan yun. Bakit naman po? Sabi ng Kristo, siya isinugo ng Ama siya rin pala yun Sana sinabi niya, ako'y naparito sa gusto ko. Lalabas naman, isang malaking dramatisasyon lang yun nangyari. Hindi rin dramatisasyon yun lalabas. Kalokohan yun. Iba yung dramatisasyon Biro mo yun. Siya rin pala yun. Ba't pagka mananalangin siya, tumitingalapat niya sa langit. Tinatawag niya pang ama-ama siya na rin pala yun. Imposible yun, kapatid na Diyos. Alam mo bakit? Bakit po? We are barred by biblical verses and knowledge. Kumbaga sa batas, yun ang tinatawag na estoppel. Stop. Ano po ibig sabihin ng estoppel? You cannot even think that Christ is the Father. Alam mo kung bakit? Bakit po? Stop ka dito sa talatang ito. Santiago 1:17. Pakinggan niyo. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Sino yun? Na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ayan, yung Ama. Anong sabi tungkol sa Ama? Na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Ama hindi man nag-iiba-iba, hindi man nagbabago si Kristo nagkatawan tao nga Dito, alam mo kung titignan mo doon sa Greek ito, yung Ama, walang pagbabagong anyo at anino man ng pag-iibang anyo. Definido po doon na anyo ang tinutukoy doon sa pagbabago. Oo, at kaya hindi nga si Kristo. Dahil si Kristo, nagkatawan tao Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Yung kalagayan Diyos. ng pantay sila ng Diyos. Kundi, hinubad niya ito, yung anyong Diyos. Iniwan O di niya nagbago siya ng anyo. Opo. Samantalang ang sabi nung sa Santiago, sa Ama, yung Ama ng langit at lupa, na Ama ni Kristo, hindi nagbabago ng anyo yun So, hindi pwedeng i-apply sa Ama Hindi talaga? pwedeng i-apply sa kay Kristo yung siya pa rin yung, Siya pa rin yung Ama. nagkatawan tao, siya Opo. pa rin yung Ama. Mali. Dahil yung Ama, para ma-separate mo, yung Ama, hindi nagbabago anyo. Si Kristo nagbagong anyo. Mula sa pagiging anyong Diyos, hinubad niya ang kanyang anyong Diyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Kaya nakakita po tayo ng appearance o itsura ng isang tao dahil nakitulad nga pala siya Nag-anyo siyang tao. Yun ang nagpuprueba na hindi siya yung Ama. Dahil you are barred
from thinking or concluding that Jesus Christ is also the Father. Kasi the Father does not change his, hindi siya nagbabagong Anyo. Sinabi, kung babasahin mo sa Greek yun siya hindi nagbabagong anyo. Pero, Brother Eli, nun po bang hubarin niya yung kanyang anyong pagka-Diyos na wala hubay kanyang pagka-Diyos? Hindi. Hindi. Yung anyo, yung pagkakapantay niya sa Diyos, yun ang kanyang hinubad. Hindi naman yung anyo ng kanyang pagka-Diyos Kaya nga, mismo doon sa katawan, kung saan siya lumagay, nandun yung kanyang pagka-Diyos sa loob ng katawan ang pagkakamali ng iba, ang hinubad daw yung pagka-Diyos, yung anyo. Hindi. Ang sabi ron, siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring narapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos, bagkus hinubad niya ito. Ang hinubad niya, yung pagkapantay niya sa Diyos. Pero yung kanyang pagka-Diyos ay nandun sa nandun katawan pa rin po. tao. Pakinggan niyo sa Colossus 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Doon sa loob ng kanyang katawan, nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya dito makikita natin talagang may kasama ang Ama nung lumalalang siya ng lahat ng bagay. Opo. At ang isang establisado ng nakita nating kasama, yung kanyang kamukha at kawangis. Kawangis. At ang kawangis niya at kamukha, Hebreo 1:3, ay walang iba kundi ang kanyang anak. At doon sa Colossus 1:15, sinasabi ni Pablo na siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kung merong kalarawan ng Diyos, walang iba kundi yung kanyang anak. At yung kalarawan niya at yung kawangis niya, yun ang kausap niya na sinasabi niya na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Therefore, kapatid na Diyos, to conclude with this, nakita natin na meron talagang kausapan Diyos makatwiran lamang na sabihin doon sa paglalang na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. At hindi po kerubin ang kasali o kaya hindi rin naman nag-iisa ang Diyos ng lumalang na katulad ng paniwala ng iba. Oo, kasi yung sinasabi na kerubin daw ang kausap, wala ka namang mababasang sitas na ang kerubin ay kawangis at kalarawan ng Diyos Pero meron ka mababasang may kalarawan at may kawangis ang Diyos. Walang iba kundi yung kanyang anak. At yung anak na, yun nga ang kasama niya nung lumalalang siya ng lahat ng bagay. And to prove this beyond the shadow of a doubt, alamin natin sa ibang anggulo bibliko, may kasama ang Diyos talaga nung lumalalang siya ng lahat ng bagay, kapatid na Willie Opo. Yung 8:22 ng Kawikaan. Tingnan, tuklasin natin kung sino ang kasama niya rito. Do you have to pause for station ID? Sige. Hello, Brother Eli. Itatanong ko lang po. Nasusulat din po ba, Brother Eli? Hello, Brother Eli. Nasa Biblia po ba ang... Tatanong ko lang, Brother Eli. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Itanong po natin kay Brother Eli. Line 1 natin, 8922234 at 8152476. Yung kabilang linya naman para sa mga callers natin na taga Metro Manila. Yung mga tatawag po via long distance, ang idadial ninyo, 893-8398 at 893-9861. At ang isa pang linya, 8403858 para mapaglingkuran namin kayo. At pwede po kayong sumulat sa amin. Ang ating address na ilalagay po ninyo, P.O. Box 1741, Makati Central Post Office, Makati City. At tayo po yung magpatuloy. Siyempre, kayo po yung nakikinig sa palatuntunan ng dating daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Palagay ko palagay ko, kapatid na Joseph, para makapaglingkod tayo sa lalong marami nating kababayan. Opo. Siguro ipospone muna natin yung pruweba, na talagang ang Diyos nung lumalalang may kasama na siya Wala pang kirubin. Kasi yung sinasabi ng ibang iglesia, ang kasama daw ng Diyos nung lumalalang ang kirubin. Ngayon, patutunayan natin, wala pang kirubin, may kasama na siya. Parang ganito rin yan, yung assignment binigay ko sa mga pastor, kapatid na Joseph. Opo. Tanungin mo mga pastor, ang Diyos daw, nakatira sa langit. Ang tanong ko sa mga pastor, na hanggang ngayon walang sumasagot, at kung sumagot man mali-mali naman ang sagot. Kung ang Diyos ay nakatira ngayon sa langit, yung bang langit, ginawa niya o hindi? Ano sagot? Ginawa niya. Walang sasagot na hindi niya ginawa ang langit. Otherwise, mataas ang langit sa kanya. Kaya,
inevitably, sasagot ka, ang Diyos, ginawa niya langit. Tama? Tama po. Tanong, nung hindi niya pa ginagawa ang langit, asan siya? Saan siya nakatira? Yun ang tanong ko, di ba? Namamasyal daw sabi nung isa sumagot. Oo. Nasa kawalan daw, sabi naman sa Sabi naman daw ni Maximino Nieto, nasa kawalan. Ano? At binabati ko pala yung mga taga-Haligot Suhay. Ano? Sabi raw, binabalita ba raw naman dun sa dun sa Kabanatuan yung atin daw mga members doon naglipatan sa kanila. Talaga? Oo, kanina nung tanungin ko yung ating OIC, yung palang yung membro nila lumipat sa atin. Ngayon, ganito. Asan na kasi tayo? Assignment. Oo, ang Diyos, asan siya nung ginawa niya ang langit at lupa? Saan siya tumitira bago niya ginawa ang langit at lupa? Ngayon, ganun din naman yung sinasabi ko. Kung sinasabi nung iba na ang kausap ng Diyos sa paglalang ng tao yung mga kerubin, we will prove beyond the shadow of a doubt, wala pang kerubin may kausap ng Diyos. Ha? Kasama na talaga. Oo, kasama niya na. Wala pang kerubin, ha? Kasi ang pinalilitaw nila, kerubin daw Alamin natin yun sa susunod na linggo kung lolobin ng Diyos. Sino yung kasama ng Diyos nung wala pa ang mga kerubin? Wala pa pati ang langit. Opo. Ha? Alam mo, bigyan natin sila ng patikim, kapatid na Willie. Wala pa ang langit nito Pakinggan nyo, babasahin natin. Dito sa Kawikaan, Kapitulo 8, ito ang sinasabi. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. See? Nauna pa sa langit ito I will read it in English, ha? While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. Tamo? Naintindihan English yun. When he prepared the heavens, I was there. Hindi nga po lalabas na kerubin yan dahil kung yan ay kerubin, lalabas na pa yung kerubin doon sa paglalalang ng langit na titirahan ng kerubin. Hindi ganun ang Diyos. Walang aspeto sa Biblia na ang Diyos, gumawa na ng titira, wala pang tirahan. Walang ganun ang Diyos. Ang Diyos, inuuna muna yung tirahan bago niya gagawa ng titira. Yung titira. Tingnan mo ang tao, ginawa muna ang mundo bago siya gumawa ng tao, di ba? Opo. On the first day of creation, nilalang niya ang lupa. Ano? Opo. Pero on the sixth day of creation, doon niya lang nilalang ang tao. Meaning, inihanda niya muna ang titirahan, pati ang kailangan ng tao. Alanganin naman, gagawa na siya ng mga anghel, wala pang titirahan. Kasi, dito yung nagsasalita, wala pang langit, wala pang lupa, nandun na, kasama na ng Ama. Ganun nga po. Yun ang ating aalamin by next Sunday. Abangan niyo po yan, mga kababayan, sa ating buong bansa. At ating pong babasahin yan sa Biblia. Siguro, you have noticed, wala naman kami sariling pakahulugan dito. Hindi naman kami kagaya na ibababasa ng talata ng Biblia, tapos magdadadaldal, magkukwento, hindi. Siyempre dito, pagkabasa ng talata, talata pa rin ang sasagot. Yan po ay ating inireserve for next week, God willing, at para mapaglingkuran natin ng lalong maraming katanungan ngayong gabi. Opo, at meron tayong long distance call coming from Plaridel, Bulacan kay Cesar Villanueva, isa pong Katoliko. Magandang gabi po sa inyo. Mang Cesar. Good evening ha. Sige po, magtanong na po kayo. May tatanong lang po kay Brother Eli. Sige po. Kasi po yung tiyahing ko mula ho nung masapi sa samahan ng dating daan. Ako taga-subaybay din ng daan. Nakikinig ako. At saka nanonood tuwing Martes at Biyernes. Yung tiyahing ko, napansin ko mula ho nung masapi dyan, pang malaki pinagbago. Hindi na nakikisama sa mga okasyon na nagaganap sa pampamilya. Tapos bawal daw hong tumanggap at bawal magbigay. Ano pong tumanggap at magbigay ang ibig niyo sabihin? Kasi minsan nag-birthday ho yung lugang na hindi niya kapatid sa pananampalataya. Binigyan na spaghetti pinakailan sa baboy dahil bawal daw yatang tumanggap ng mga ganung bagay sa mga hindi kapatid sa pananampalataya. At bawal naman din magbigay sa kanila. Halimbawa, sa pamilya, may okasyon na halimbawa isang selebrasyon,
may contribution, bawal magbigay. Kaya siya walang ginawa kundi sa bahay lang na magbasa ng Bible. Ano po ang tanong niyo ron ngayon, kapatid? Ang tanong ko po ganun ho ba talaga ang dating daan? Alam nyo, tanungin nyo yung manager ng bangko sa sa lugar namin. Pag nagbe-birthday siya, nagbibigay ako eh. Ako mismo nagbibigay. Yung mga kaibigan ko, nagbibigay ako pag may birthday sila. Yung chief of police namin doon, pag may birthday siya, nagbibigay ako eh. Hindi ko naman sinasabi, para pagparangalan ko, just to belie what you are trying to tell us. Hindi ho natin aral na bawal magbigay. Alam nyo ang aming aral, ito, nakasulat sa Biblia. Sabi sa 20:35 ng gawa ng mga apostol, ganito po, pakinggan nyo po itong talata. Sige. At alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayun po. Mapalad po yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap Siguro, Brother Eli, pagka ho, kasi ho kanina sumamba ho sa apalit di bali po. Kinay na po, kapampangan ko naman po sinambala po ng naging apalit. Pero napapansin ko, makanyaning attitude, Siguro po, maaaring meron siyang personal na dahilan, Pero hindi po natin ibinabawal ang pagbibigay, lalo naman ang pakikisama sa kapwa. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. God bless you. Thank you very much po sa inyong tawag. Ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isa pa ang magtatanong si Estelita Santillan, isa pong Iglesia ni Cristo, kaya lang di yata clear itong ang kanyang address. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Aling Estelita, taga saan po kayo? Taga Policarpio po. Saan po yon? Labotas. Sige po, magtanong na po kayo. Brother Eli, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Yung kasi po, yung ngayon lang po ako nakatawag uli sa inyo. Opo. Kasi po nga ho, dun sa, hindi po ba ang Iglesia ni Cristo, ang paniniwala po tao si Cristo. Ano po ang tanong nyo? Kasi nga po dun sa, kung sasabihin pong si Cristo ay Diyos din, di magiging dalawa po ang Diyos. Ano po problema nyo, kapatid? Dahil po doon nga po sa sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, noong po siya muling mabuhay na, Ama, dumating ng oras na ikaw ay makilala niya na iisang Diyos na tunay. Kung si Kristo po, Diyos din, di lalabas po dalawa. Di basahin po natin, yung sinasabi niyong talata, 17:3 po yan ng Juan, ako na po ang babasa. Apa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Opo. At siyang iyong sinugo sa makatidbagay si Jesucristo. Yun ang nasa talata. Opo. Kailan ho niya sinabi ito? Taas ho natin sa uno, Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus. At pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Ayon. Nung sabihin po ni Kristo ito, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay, nakatingala siya sa langit. Wala naman nung pag-uusap doon. Si Kristo po Teka po, yun nga po, nakatingala sa langit. Opo, isa lang talaga ang Diyos na tunay. Nga po, di sana po eto po hindi po ako hindi po ba pagka merong sa puno na lang pag kami tinitinghala ka, nangangahulog ang merong nandoon sa itaas. Tama po yan. Naku, tama po yan, kapatid. Wala po tayong pagtatalo dyan. Kaya, nung tumingala siya, may tinitingala siya. At ang tinitingala niya, yung ama. Nasaan po yung ama? Nasa langit, hindi po ba? Nung sabihin niya, makilala ka nila iisang Diyos na tunay, talaga pong iisang Diyos na tunay ang nasa langit noon dahil wala siya sa langit at nandito siya sa ibaba. Hindi ba? Talungin naman natin, ito bang nasa ibaba? O ito ba naman hindi tunay na Diyos? Pakinggan niyo sasagot sa atin si San Juan. Pakinggan niyo po. 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at ay nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nakita nyo, may isang tunay na Diyos sa langit. Pero meron din may isang tunay na Diyos din dito sa lupa.
di nga Yun po. nga po ang ating Panginoong Hesukristo nung bumaba siya. Natural, nakatingala siya, dapat makilala ng mga tao na yung tinitingala niya, iisang tunay na Diyos na nasa langit. Kasi nasa lupa siya nun eh. Kaya nga po, sino po tayo yung tinitingala niya sa lupa? Di yung ama, yung tinitingala niya sa langit. Opo, kaya nga, wala tayong usapan doon. Iisang Diyos talagang tunay yung nasa langit noon dahil yung anak wala sa langit, nandito sa lupa eh. O hindi ba? O itong nasa lupa ba eh, hindi ba Diyos? Hindi nga po, yung Brother Eli, nakatingala nga po siya at Yun nga po kapatid, tinatawagan tayo. ulit-ulit na lang po natin eh. Ito, atin pong isa-isahin. Nakatingala siya, tumatawag siya sa Ama, at sinabi niya nung nakatingala siya, makilala ka nilang iisang Diyos na tunay. Tama po yun, dahil nung panahon na yon, iisa lang talaga ang tunay na Diyos sa langit, dahil si Kristo nasa lupa. Pero itong nasa lupa ba'y Diyos o hindi? Sabi ni Juan, naparito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, yung naparito naman sa lupa, tunay na Diyos naman, na nandito sa lupa nung panahon na yon at wala sa langit. Kaya iisa lang yung nasa langit. Eh kung pagsasabayin ba natin silang nasa langit, dalawa sila ron. Kaya Yung nga po, ganun yun. paano pa ho yung sinasabi ng Panginoon Diyos na hindi ako yung hindi po niya ang galing niya sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. O Diyos, talaga naman siya Diyos, hindi po naman siya tao eh. Hindi po ba ang Diyos hindi pumapayag na maging tao? Hindi po. Ang Diyos po pwede po na maging tao. Kasi yung verbo Diyos nagkatawan tao. Sabi sa Biblia. Espiritu eh. Ano po? Ang Diyos po, espiritu. Yung kaya po bang espiritu, hindi po ba pwedeng magkaroon ng laman? Hindi po. Hindi po. Mali po yan. Ang katunayan, yung mga anghel kumukuha ng laman, kumakain pa eh. Yung mga anghel po, espiritu yung kumain pa ng baka eh. Dumalap kay Abraham, 18 ng Henesis. Yung pong espiritu, pwedeng kumuha ng laman o pwedeng magkatawan tao. Ganon, yun naman pong tao, po pwede naman ding maging Diyos. O, naniniwala ko ba kayo yung tao pwedeng maging Diyos? Hindi po. Tinan niyo, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Pakinggan niyo po ito. Exodo 7:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Kita niyo, tao si Moises, ginawa ng Diyos na Diyos. Tututol ba kayo ron? Sinugo po si Moises na Pero ginawa siyang Diyos. Ginawa po siyang Diyos. Alam niyo kapatid, sarado isip niyo. Ayaw niyong tanggapin nung nababasa sa Biblia eh. Ang sabi sa Biblia, sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ginawa ho ba siyang Diyos o hindi? Di kung bawat suguin, magiging Hindi Diyos. kapatid, hindi po ganon. Pinipilosofya niyo eh. Hindi naman pagkasugo ni Moises ang pinag-uusapan natin dito eh. Uulitin ko talata, pakinggan niyo. At yan po mga kaibigan na inyong napakinggan po ang Dating Daan radio program. Ito po yung nangyari sa istasyon ng DZRH noong dekada 90, particular po sa noong 1999. So yun po, hosted by Brother Eli Soriano and kasama dyan si Brother Josel at si Brother Danny Navares. Sana po kung inyong nagustuhan ang programang ito, pakishare na lang po upang marinig ito ng marami pang mga kababayan nating nagsusuri sa larangan at sa ngalan po ng pananampalataya. Muli po ito po ang inyong kapatid Felix More TV. Abangan po ang part 2 kasi ito po ay nakarecord lamang sa cassette tape. So ito po ang side A. So abangan ninyo ang side B. Akin po dito i-upload at aking ibaba ang link sa baba at paki-click na lang po upang inyong madugtungan ang programang ito. Kasi ganun talaga sa cassette tape, hindi natin patugtog ng buo. Muli magandang araw mga kababayan. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa muli, babay na po.